tinanggal ka. Eto mantakin mo. Kababago lang na tinanggal si Escudero bilang Senate President. Ang una kagad pinalitan ay yung Blue Ribbon Chair. Ladies and gentlemen, nakakagalit. Nakakagalit po yung ganong klaseng, sabi ko alam mo, kaya ako, sorry medyo busy talaga ako. Kaya medyo may inis ako ng konti dito kay Magalong. Sorry to say Magalong, pasensya ka na. Ayoko ikaw banatan pero naano kasi ko na supposedly dapat sana aattend ka ngayong araw na to, nung Monday, di ba? Pero anong drama mo? Ang drama mo, hindi kasi doon ang battlefield sa Congress. Sir, ayaw nga kayong imbitahan doon. Anong gusto mo? Doon ka sa battleground doon sa Congress. Sa Kamara ang battleground. Ayaw ka nga papuntahin doon kasi ayaw ka nga nilang pagsalitain. Tapos ayaw mo pang magsalita. Ngayon, pinapupunta ka ni Marcoleta, di ba? Sa Senado. Wala na. Hindi na si Marcoleta ngayon. Ako, may hinala ko May hinala ko. Nakakabigbigla itong Blue Ribbon. Ang pupuntiryahin nila ngayon, kontraktor na naman at DPWH. Iiiwas nila yan doon sa binanggit ni Diskaya na mga congressman. Including Romualdez and Saldico. Kakabig yung Blue Ribbon na yan. Why, bakit yung tumatawa? Nainis nga ako Hindi totoo. Kaya yung, sorry Magalong as much as I want to like you because you are quote-unquote anti-corruption. Pero yung drama mo, wala na. Asa na? Aantay ka pa ng panahon. Today is the time. Wala ka na ngayon. Ano na mangyayari? Busta tayo, kakabig yan, kakabig yung Blue Ribbon na yan, Bakit? Yun nga yung narinig natin sa ating ibong tiririt. Hindi kasi marunong sumunod si Escudero sa kumpas. Kasi ang gusto, alam nyo, imposible kasi hindi alam ni Marcos yung kalakarang nangyayari. Ano siya? Tanga lang ba talaga siya? Yung kalakaran ng korupsyon pagdating sa mga proyekto. Alam niya. Si Pangulong Duterte nga, di ba? Naglalabasan yung video niya na sana kung magkaroon ng, napanood ko yung video niya, yung the big one, yung earthquake daw. Sana dito na magsimula. Itong sentro dito sa Kamara. Kasi alam niya, and every one of us knows, without the Congress or the House of Representatives magbibigay ng allotment sa mga distrito, walang mananakaw ang DPWH at kontraktor. Ano yun, Mr. Marcos? Tatanga-tanga ka na lang ba talaga? Imposibleng hindi mo alam niya. Alam mo yan. Alam mo yan. Kasi alam ko, naging congressman ka din, naging senador ka, so alam mo yung ganyang kalakaran. I'm not saying you're part of that kalakaran, pero you know that. The insertion ng gagaling yan sa Kamara. Pero bakit ayaw mong pangalanan yung pinuno niyang ganyang klaseng korupsyon? Di ba? Kaya tuloy, yung ibong tiririt na nagkikwento sa akin, tila totoo yung sinasabi. Kasi yung sinasabi doon, hanggang ano lang kayo, hanggang DPWH, at saka kontraktor lang kayo. Yun lang ang tirahin ninyo. Kaya lang, naging iba ang direksyon ni Marcoleta. Biglang
Kasi, I don't think. Kasi remember, bumitaw si Marcoleta eh. Ano sinabi niya? Noong isang araw, bumitaw siya. Sabi niya, kung magsasalita at something like this, hindi exact words ha, itong mga kontraktor at may babanggiting mga pangalan na talagang part nitong korupsyon na ito, ay maaari silang ipasok sa bilang state witness o di kaya puprotektahan sila ng Senado. Doon, marami nang napraning doon. Kilala nyo naman si Marcoleta, matapang eh. Marami nang napraning doon and lo and behold, mantakin mo, pagkatapos, banggitin ng Diskaya itong dalawang pangalan na ito. Biglang sibak si Escudero. Kaya nga yung sinasabi nilang justification nila, di ba? Sabihin na natin, gina-justify nila yun because of that Senate involved sa ganito, sa ganyan, di ba? Yan ang ano nila, yan ang kwento nila, di ba? Justified. Oh. Pero bakit pati si Marcoleta? Hindi, yun lang ang tanong ko eh. Bakit pati si Marcoleta nadamay? Oh, yan ang tanungin natin. At ako, eto hindi kaya magalit ang iglesia dito? Ako nagtatanong lang Kasi alam naman natin na talagang si Marcoleta ay kita nyo naman nung nagkaroon ng rally, siya lang ang pinayagang magsalita ng iglesia. Ibig sabihin talagang somehow, hindi ko sinasabi may katungkulan siya doon, pero alam mo yun, malaki yung ano niya, malaki yung kanyang parte doon. O malaki yung kanyang influence, how do you say? Somehow meron siyang may hatak siya doon sa iglesia. Ito kayang pagtanggal sa kanya sa Blue Ribbon, hahayaan lamang ng iglesia ito? Hindi natin alam. Kasi even if ganito ang nangyayari, kasi remember, nanindigan sila doon sa impeachment. Di ba? Ayaw nila ng impeachment. Oh. Tapos itong isa sa kanilang in-endorse na si Camille, tila bumaluktot. And because of that, natanggal si Marcoleta sa posisyon na Blue Ribbon. Papayag kaya ang INC? Hindi, ito lang, nagtatanong lang ako. Panoorin nyo itong video na ito, may papakita po ako sa inyo. Sa gitna ng mga batikos laban sa mga mambabata. Wait lang. Ni Senador Tito Soto. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Vicky, para umano ma-preserve ang Senado bilang institusyon sa gitna nga ng gumugulong na investigasyon doon sa mga flood control projects, nagpasya ang mayorya ng Senado na ibalik bilang Senate President si Senador Tito Soto. Mr. President, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Walang kumontra sa mosyong ito ni Senador Mig Zubiri. Kabubukas pa lang ng sesyon ng Senado kanina. Ang pagbakante sa pwesto ng Senate President nauwi sa nominasyon kay Senador Tito Soto para palitan si Senate President Cheese Escudero. Walang lumaban kay Soto na umaga pa lang ay matunog ng may sapat na bilang para maging leader ng Senado. Bago ang sesyon, kinumpirma ni Soto na may 15 na siyang pirma ng mga sumusuportang senador at nakausap na niya si Senate President Cheese Escudero. Ayon sa isang source, kabilang sa kanila sina Senador Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Mark at Camille Villar, Pia Cayetano. Ayan, isa-isa natin Lacson, expected, kakatandem. Ontiveros, Aquino, Legarda, Pangilinan, ayan, expected mo. Cayetano, Pia, kasi remember, nasa unit team din yan, di ba? Ay, nasa unit. Ano ba tawag nila doon? Yung, basta yung alyansa ni Marcos sa Senate, di ba? Tulfo, si Erwin at si Rafi, nandun yan. Si Zubiri, matik na yan, kasi yan yung sinipa noon, di ba? Gatchalian, Lapid, Ejercito. Yung si Ejercito ang medyo huli.
Huli pumasok yan. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan din yan. Sorry Senator JB, what happened to you? Hindi, what really happened to you? I really do not understand. Bakit? Ewan ko. Hindi, ito kakilala natin to. Nagko-comment pa nga ito minsan sa ating page. Pero Senator JB, you have to explain to the people why. Ang ganda na ng takbo ng Senate Kaya nga sige, sabihin na natin. Let's assume na yung dahilan ninyo ay dahil sa inaano nyo itong si Chis Escudero, di ba? Yan ang ina-assume natin Yung kanilang paratang kay Chis Escudero. Erwin at Rafi Tulfo, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Lito Lapid at JV Ejercito. I went to see him and told him, and then ang una niya tinanong is, so how do you want to do this? Sabi ko, it's up to you. Sabi ko, how would you prefer to do it? Sabi niya, let's do it by acclamation and declare the position of Senate President vacant. Sir, bakit Mag-resign siya nung position. Parang ganon, yeah. Sir, bakit magkakaroon ng change ng leadership? Anong main issue? Maraming mga hinaharap yung leadership namin Di ba? Maraming hinaharap. Nabuti na rin siguro yung we'll try to calm things down in the Senate. Kasama ba ang flood control issue kaya bababa siya? Hindi naman siguro. Ito talagang a few weeks back pinag-uusapan na rin ng mga kasama natin. Nasa Senado rin ang ilang anak ni Soto para samahan siya ng manumpa bilang Senate President. We're praying for the betterment Ang bilis nila, no? of our country. Sa kanyang talumpati matapos mailuklok na Senate President, nagpasalamat si Soto sa mga kasama. Tiniyak niyang magiging cooperative ang Senado pero independyente sa gitna ng mga hinaharap nilang hamon. Our people are enraged of corruption. Corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood. Kaya nga Senator Soto Ang binanggit na nga malinaw na Binanggit na ng Diskaya. Ito yung kausap namin. Ito yung mga congressman. At lahat sila nagsasabing merong porsyento si Romualdez at si Zaldico. Huwag niyong iikutin yung pagdinig at babalik na naman kayo sa kontraktor. Yun ang mahirap alam mo, this is frustrating Baka mamaya, ako ayoko naman nusgahan kagad, pero ang sakit kasi panuorin na ayan na nilalabas na nila yung katotohanan. Mamaya may papakita pa ako sa inyo. Katotohanan nilalabas na nila. Tapos biglang sasabihin, palitan yung Senate President, palitan din yung si Marcoleta. Sa akin kasi sana, kung hindi nyo pinalitan si Marcoleta, pwede pa sana nating intindihin Pero bakit pati si Marcoleta pinalitan nyo? May problema talaga. If you really want na mabulgar ang korupsyon sa atin, bakit ganito ginagawa ninyo sa bayan? Control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen, the dilapidated classrooms for our students, and the lack of quality farm-to-market roads to aid our farmers, all are engulfed in corruption, hindering the progress of the nation as a whole. Nagpasalamat naman si Escudero sa lahat ng mga kasamahang senador na nakatuwang niya mula 19th Congress, lalo sa pagpasa ng mahalagang batas ng Senado na pinapakinabangan ng mga Pilipino kaugnay sa pagdinig ng anomalyang flood control projects. Marami na anyang naabot ang pag-iimbestiga ng kasalukuyang Senate Blue Ribbon Committee. Maski na papano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker. The name that cannot be mentioned. Ha? The name that cannot be mentioned. Alam niyo na kung sino. Gago!
Huwag niyong babanggitin, ha? Yari kayo. Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Ayan, Martin Romualdez. Ako, naniniwala ako dyan eh. The name that you cannot mention. Gusto niyo na malaman? I will not go into details ng aking demanda. Pero, ganito. Gusto niyo talaga malaman? Kung maaalala ninyo, nagsalita ng privilege speech si Villanueva noon about doon sa laptop, ganyan-ganyan. Nabanggit doon si Zaldico. So, kinomentan ko, nireactionan ko, and because of that, nadali tayo. Di ba? Didemanda tayo. Okay, karapatan naman niya magdemanda. Wala, ganun talaga. I mean, ganyan ang kinakaharap natin. Tapos may mga tao nakakilala ko na kakilala daw nila si Zaldico, ganyan-ganyan. Usap-usap, sabi. Tapos may mga gustong mag-ayos. Parang sinasabi nila, ayusin nyo na lang yan, ganto-ganto, bla 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 bla. Sabi ko, I mean, una-una, I just reacted and did not accuse. Okay? Hindi ko naman accuse. Nag-react lang ako kay Villanueva. Hindi ko nga maintindihan bakit ako ang dinimanda, hindi si Villanueva. O sige, okay lang. Pero meron din akong nagsabi sa akin na, sabi lang sa akin ha, sabi lang sa akin, hindi ako sure kung totoo. Pinuwento, pasensya ka na, utos daw ng boss. Yun ang sabi. O sabi ko, ganun ba? Etong mga to, may kakayanan na ayusin ang mga dapat ayusin. May kakayanan to yung mga to. Pero hindi na nagawa yung kanilang kakayanan ay dahil daw ito'y utos ng boss. Yun ang sabi nila. Kaya nga nung merong pinakita sa akin nakita ko yung post ni Joey, yung tungkol dun kay Luka-Luka. Tapos, inatras daw yung kaso. According kay Joey, parang inatras yung kaso. Sabi ko, ang lakas ha. Ako nga, ang namagitan ay napakataas ang posisyon. Walang biro. Napakataas ng posisyon nitong tao na ito na sana'y mamamagitan. Wala siyang nagawa eh. Kung pwede ko lang sanang banggitin yung pangalan niya. Sa sobrang taas niya, sobrang taas na, wala nang tataas pa. Para mag-ayos supposedly. Supposedly hindi na ayos eh. Bakit? Utos nga daw eh. Sabi ko, ganun pala katindi. Sabi ko, ganun pala katindi yung sabi ko, lupit nun Tapos nung nakita ko yung kay Luka-Luka na pinost ni Joey, na ayos. Wow! Gago! Hindi ko minamaliit yung yung parang sa akin, sinasabi nga dito, the name that you cannot mention. You cannot mention their names. Dahil kilala po talaga yung mga yan na pag hindi ikaw nag-ingat, yari ka. Abutin mo talaga korte. Kaya pansinin nyo dito yung tono ni Escudero dito. Ito na yun eh. This is a giveaway. This is a giveaway of what really happened, bakit siya napalitan. Because the name that's supposed not to be mentioned were mentioned. Yun na yun eh. Ito na yung mismong dahilan kung bakit ako napalitan. The name that you cannot mention were mentioned by Marcoleta. I mean by the committee of Marcoleta. So therefore, you know why I'm being replaced. Yun na nung kasimple yun, ladies and gentlemen. Kaya lang, ang binanggit ay si Romualdez at si Zaldico,
Pero ang may kapangyarihan magtanggal ng Senate President ay ang presidente. Ang tanong tuloy ng taong bayan, meron din kayang umaabot sa presidente? Gago! Hindi, yung, kasi isipin mo ha, ang binanggit doon sa committee ni Marcoleta o sa Blue Ribbon, si Speaker Romualdez at saka si Zaldico. Bakit ang nag-react Malacanang? Again ha, with the premise na wag na tayo maglokohan. Hindi mapapalitan ng Senate President kung hindi ikukumpas ng Malacanang. Tandaan niyo Sa yan. pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. Wala pang opisyal na listahan ng makakasama ni Soto sa mayorya, pero tiyak ng Senate Pro Tempore si Senador Ping Lacson kapalit ni Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Mig Zubiri naman ang bagong majority leader, kahalili ni Senador Joel Villanueva. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, ang mga isyu kaugnay ng flood control projects ang ilan sa naging dahilan ng palitan ng liderato. It has affected the institutions already. Ako naman, I think... Iyan ang dahilan ni JB, affected na daw yung institution. I agree. Sige. Sabi ko nga, hindi pala I agree. I'm sorry, I agree. Let's assume it is true, Senator JB. Pwede kasi yan ang dahilan ni JB. Okay? Yan ang dahilan niya. Pwede yon. Pero bakit kailangan palitan si Marcoleta na ang direksyon ng Blue Ribbon ay maganda na? Ito na, nalalaman na natin ang katotohanan. Bakit kailangan siyang palitan? By the way, maraming salamat kay Sir Jack. Kilala niyo si Sir Jack? Yung versus everybody? Bad ding ha? Yung, kasi may mga may mga hindi naman bad. Yung sabi nga nila sa likod ko dito gooding. Pero may mga badding. Maraming salamat Sir Jack sa t-shirt na ito. Ang ganda-ganda ng t-shirt mo. Talaga nga naman. Commercial pa yun. Mga issues kay Sen Cheese, kay Sen Joel, it's part of the demolition job. But it's already affecting the Senate and we have to save that institution. Vicky, sa ambush interview matapos ngayong sesyon dito sa Senado ay sinabi nga ni Senate President Tito Soto na magkokoko sila para pag-usapan yung mga susunod na hakbang ng Senado at kung sino ba yung mga mamumuno sa mga komite dito sa Senado. Pagdating naman doon sa mga miyembro ng Duterte Bloc kung sasama sa mayorya, wala naman daw itong problema kay SP Soto. Hindi pa masabi sa ngayon ni Soto kung sino yung magiging minority leader dahil una na nagpasabi sa kanya si dating Senate President Chis Escudero na hindi nito nais na maging minority leader ng Senado at doon naman sa na-archive. Dapat talaga yung Duterte Bloc ang maging minority. Oo, sa akin panindigan nyo na, mga sir, mga ma'am. Eto, may papakita lang ako sa inyo ha. Tingnan ninyo ang tono ng Malacanang. Okay? Para malaman ninyo, sandali, bakit ganito ang tono ninyo? Kayo nga yung mahilig mag-akusa ng walang ebidensya. Again, etong ginawa nila Diskaya ay personal na naranasan. At may itawag dito, witness ka mismo doon sa quote-unquote crime. That mere witnessing is an evidence. Anong sinasabi niyong walang ebidensya? Ayaw lang naman ng Pangulo kung mag-name drop ng walang ebidensya. Pero kung malaki po talaga at mapapatunayan na mga tetestigo kaugnay dito sa mga di umanong kaugnayan ng ibang mga politiko, yan naman po ay tatanggapin ng Pangulo para isama sa ebidensya kung ano man at sino man ang dapat masampahan ng kaso. Ayan, para sa kaalaman mo Attorney Claire, Yusek Claire Castro, if you are really a lawyer, you should know that evidence in Philippine court
consists of 1. Object evidence, tangible things presented in court that can be inspected by the judge. Tangible. Okay? Hindi tangable. Tangible. Documentary evidence, yung mga resibo, writings, recordings, contract, yan mga yan. Number 3, testimonial evidence. Meaning, ikaw mismo naka-witness. Yun, pumapasok si Diskaya. Sila mismo. Kami mismo yung nagbigay ng pera. Di ba? Oh. And other things such as electronic evidence o yung mga digital files. Pero napaka-ano na ho niyan. Kaya hindi ko magets bakit ang tono ng nito ni Claire Castro ay evidence. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan